Bisitahin natin yung mga tanim kong lakatan, kung ano yun yung nangyari dahil sa sobrang init. Maaga pa ngayon mga alas 7, pero maganda naman dahil mahamog, sobrang hamog naman sa gabi, kaya makikita mo yung dahon may mga hamog pa. Maaga pa ngayon, mga alas 7 pa lang. Yan. May hamog pa. So itong isa parang wala ng pag-asa to, masyado siyang payat, kaya dapat bunutin yan at palitan. Yan yung, tsaka ito ilang beses na ring namatay rito, maka 3 palit na ako, at ito nabuhay na nga rin siya, 2 pa siya, 2. Yan, may minsan kasi nakakawala yung pato ng kapitbahay, talagang inuubos nila yung dahon, kaya patay ang tanim. First time ko kasi magtanim nito nood lang din ako ng mga nagbablog tungkol sa pagtatanim ng saging. Yan, yung 3 meter yung agwat, 3 meter yung agwat ng bawat isa, kasi kung dikit hindi obra, payat talaga yung saging na lakatan. At saka ito, wala pa ako sa ngayon pambili ng abono, kaya tsinagaan kong hakutin itong mga dayami. Yan, so yan nga, may saha na nga. Yan, may isa nang tumubo rito. Palakihin muna mga ito kataas bago mo siya ilipat. Mabilis magparaming ng lakatan pag itong saging ang tinanim mo, ang bilis magparami, hindi tulad ng ibang saging, matagal bago magsaha. Ito yung mga bago kong tanim, meron pa rito sa baba. Pag sobrang init at magtanim ka ng lakatan, hindi, patay talaga siya, kaya dapat umaga at saka hapon didiligan mo siya para tumubo. Kaya mas maigi magtanim kung medyo tag-ulan, mabilis silang tumubo. Ayan, pag hindi mo diniligan, sigurado patay. Yan, yan yung dahon, nasunog na dahil sa init. Pero itong isa, antayin pa to kung mabubuhay ito. Parang baka mabuhay pa. Ikot tayo sa taas. Yung ibang saging na to, yan, tanim yan ng kapatid ko, nagtanim tapos hindi naman nilagaan, kaya hindi ko tinatanggal. Kaya kahit payat na siya, hinayaan ko lang mamatay dyan. Tsaka pag namatay, tsaka napalitan. Hindi na sila nagtanim, busy na sila kaya ako na yung nagpo-focus dito. Mahirap maging farmer, bali binigyan ko talaga ng oras to, kasi pag hindi mo siya binigyan ng time, talagang walang mangyayari sa mga tanim. So ito, bago lang tong tanim, sinakpan ko kasi mainit. So ito pang isa, subok lang to sa akin, kasi maraming nagsasabi na maganda daw pataba yung dayami ng palay. Kaya nung naghukay ako, nilagyan ko sa ilalim. Yan, para pag nabulok siya, pataba na siya, hindi matakaw sa abono. Ibang saging okay lang wala abono, pero yung lakatan walang mangyayari pag hindi mo inabunuhan, kahit mga ganito lang dayami. Yan po isa. Umulan mo lang sana ng mga buong gabi,
at mabasa to, lakas ng ulan. Ganda sana yung tubo. Yan. Yan, ito pa yung isa. Ito, malaking saha na to nung tinanim ko. Yan. Laki na siya. Pag malaki yung saha na tinanim mo, halos 99% mabubuhay yan. Tulad nito. Napatay nga yung pinaka niya, pinaka mother, pero tingnan mo naman. May dalawang saha. Yan. Grabe gubat pa rito eh. Tinatsagaan ko lang to ng linis dahil sobrang gubat na. Yan. Bukid na yan, pulilan tawag niyan. Yan. Pulilan yan. Nasa kabila akong bundok. Pero mas mataas yun yung bundok na yun. Mababa lang to. Lapit lang kami sa kalsada sa highway. National Road yan. Papuntang Lucero, Hamindan. Kalibo. Yan. Daan yan. Diretso rin yan ng Iloilo. Yeah. Ito parang payat to. Naninilaw. Tapos ito pa yung isa. Maliit kasi ito nung tinanim eh. Kaya walang pag-asa. Pubunutin lang yan. Palitan. So ayan, uwi na tayo.